Hello mga kachika, this is Lay, your kachika here in Milan, Italy. So napangako ko nga sa inyo na gagawa ko ng video about sa cost of living here in Italy. So ito na, uumpisa na natin. Pero kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para naman sa mga latest update at chika dito sa Italy. So, ayun na nga, umpisahan na natin ang ating topic for today. So, cost of living sa Italy. So, magkano nga ba ang ginagastos namin dito? Magkano nga ba ang mamuhay sa Italia? Dahil nga madaming gusto makapunta dito, kaya naman i-chika ko na sa inyo kung magkano ba ang gastos dito sa Italy. So, first, ano ba yung pinakamalaking gastos dito ay bahay. So, rent sa bahay. Yes po. Mahal po ang pagrerenta ng bahay dito. So, depende sa location. Depende kung malapit ka sa mga metro, sa mga sakayan. Depende kung nasa sentro ka or yung nasa, alam nyo na, syudad. So, kumbaga sa atin sa Pilipinas, nasa Maynila ka nakatira at hindi sa probinsya. So, dahil nga kami ay nasa Milan, so ang isi-share ko sa inyo ay ang cost of living naming mag-anak dito. So, first, ang bahay. So, yung bahay namin, 40 square meters, rooftop. So, bawal lang matangkad kasi medyo attic siya. So, pag attic, yung side ng pabubo, medyo mauuntog ka doon. Kaya, yon wala siyang elevator. So, usually, yung ibang condominium dito may elevator. Yung amin, third floor, walang elevator. So, ang aming upa dito ay 750 euro. So, kasama na yung spese condominiale. So, kumbaga sa atin parang bayad, condominium, other expenses ng condominium. So, ganun. So, yung sa amin, sa 750, kasama na siya. Siyempre, yung bill natin. Ano ba yung mga bills dito? Siyempre, may gas, merong kuryente o yung luce. Magkano nga ba yung binabayaran namin dito? So, depende sa gas kasi kami, ang gas namin ay autonomo. So, mas mahal. Ikaw, kumbaga, ikaw yung magkocontrol kung kailan mo siya bubuksan, kung kailan mo siya papatayin. Hindi centralized yung aming gas. Umabot yung gas namin ng last na binayaran namin ay 250 euro for 2 months. Tapos ngayon ay medyo bumaba siya. Naging 190 euro in 2 months. So, medyo mahal pa rin siya. Yung gas naman namin ay nagre-range siya ng 70 to 90 euro every 2 months. So, yun ang mga binabayaran. Internet. Kung may internet kayo sa bahay or plano nyong magpakabit, ang bill ng internet is from 20 euro to 35 to 40 euro. Mga ganon. Depende sa network company na kukunin nyo. And kami kasi wala kaming internet dito sa bahay, wala kaming wifi. Hindi na kami nagpakabit kasi mas madalas kami sa labas kaysa sa bahay. And yung mga cellphone naman namin dito is meron ng data connection at maganda kasi yung mga data connection dito sa Italy. So, no need para magpakabit pa ng wifi. So, kahit isang buwan yung aming load. Ang load ko nga pala sa cellphone ko, ay 10 euro monthly. So, yung asawa ko ay 15. So, depende pa rin sa network company na kukunin mo. So, yun, depende siya. So, ano pa ba yung mga kailangan bayaran? Transportation. So, dito, meron kaming card, travel pass card, na niloloadan namin every month, 39 euro. Within Milano lang yun.
Pero kung pupunta ka sa mga kalapit probinsya ng Milano or outside Milan, mas malaki yung babayaran. I think around 50. So, correct me if I'm wrong dun sa mga nakakaalam. So, ganon. So, yun. Isa pa yung gastusin, yung monthly transportation. So, dalawa kami nung asawa ko. Ang bata naman dito ay libre. Hanggang 14 years old. I think 14 years old, kailangan na nilang magkaroon ng sarili nilang travel pass. Yun. Mas mababa siya. May discount ang mga student and senior dito. Ano pa ba? Siyempre, meron din tayong waste or tax para sa ating mga basura. So, once a year, dumadating yun. So, yung amin nasa 100 plus something. So, hindi ko na matandaan kung magkano yung last na binayaran namin. Pero, nasa 100 something siya. And, nagbayad din kami nito lang last month lang ng kontrata ng bahay. Parang 2x2 kasi yung kontrata namin. So, every time na magre-renew ka ng contract is may tax ka ding babayaran. So, nagbayad kami ng around 200 euro. So, isa din yun sa mga gastusin na kasali. Hindi pa kasama dyan yung grocery. So, alam naman natin pag mag-grocery, yan, basic needs. So, magkano ba yung basic needs or yung grocery na ilalaan natin? Magkano yung ginagastos natin para sa grocery? So, dahil tatlo lang kami, mas mababa. Siguro ang grocery namin weekly is nasa 30 to 50 euro. Hindi pa kasama dyan yung mga ulam. Minsan, konti lang yung ulam na binibili namin. So, mostly ang mga gino-grocery namin, mga gatas, biskwit, baon ni Kel, mga pang-merienda niya, yogurt. So, yun, yung mga kasama sa weekly budget namin. Yung the rest ng mga pang-ulam, di naman kasi kami masyadong nagbibili ng mga karne-karne. So, kaya yon. And of course, ang car. Wala naman kaming car. Pero, syempre, dun sa ibang family na may car dito, may gastos, gas. 'Di ba? Tapos, meron pa yung car insurance. So, alam ko yearly yung car insurance nasa around 1,000 euro. No? So, correct me if I'm wrong. And kung may information naman kayo doon, pwede nyong i-share dyan sa ating comment section. And of course, dahil may estudyante ako, nasa second grade na siya ngayon. So, may bayad po ang expenses sa school, katulad ng kanilang food. Kasi ang food nila ay, ang school po ang nagpo-provide. At depende po yun sa yearly income nyo kung makakakuha kayo ng free kasi depende sa porsyento kung magkano yung babayaran nyo. So, ayun. So, yung kay Kiel, ang binayaran ko for this school year is nasa 250 euro. Pwede rin yung staggered payment, pero ako, dahil medyo makakalimutin ako, baka ma-overdue siya. Kaya, ang ginawa ko, one-time payment na lang. So, binayaran ko ng full yung kanyang pagkain. And syempre, depende kung yung anak niyo ay meron tinatawag na after-school class, katulad ng mga sports, music, ganyan. Minsan kasi sinasuggest din ng mga teacher nila na magkaroon sila ng after-school, so sports yon or kaya music class, mga piano lesson, mga ganyan. So, yung kay Kel, meron siyang basketball every Friday. Ang binayad namin doon ay 300 euro sa school year na to. So, yon isa sa mga expenses. Field trips. So, sa school nila, may mga field trips sila. Nagpupunta sila ng mga museum. So, yung iba may bayad, yung iba wala. Yun, may mga binabayaran din kami, ganun. Project sa school, yan. Tapos, yung mga school supplies, syempre, kailangan pa rin.
Pag may mga requirements sila, kailangan bilhan sa school, yun. So, yun yung mga gastusin namin dito sa Italy. So, ayun, parang katulad lang din sa Pilipinas. Kapag nagtatrabaho ka, syempre, meron ka ring mga gastusin at mas malaki kasi yung expenses namin dito. So, yun lang mga kachika. Kung may iba pa kayong katanungan tungkol sa mga expenses dito, cost of living, kung ano man yan, lagay nyo lang dyan sa comment section para masagot natin. Or, pwede rin gawan ko ng vlog or ng video para mas maintindihan nyo. Bye for now and see you on my next vlog. Have a blessed day everyone. Thank you for watching. Bye!